Good morning guys. Ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang update doon sa tinanim natin na oyster mushroom, no? Ang gagawin natin ngayon ay yung ibang fruiting bags ay bubutasan na natin dahil puno na rin ng amag, no? Yung plastic. Gamit itong cutter na-sterilize na rin natin ng alcohol tsaka apoy, no? Ito yung gagamitin natin para butasan natin yung plastic. At saka required din ng mushroom, no, na diligan natin ng konti para ma-maintain niya yung masa-masa na kalagayan doon sa plastic, no, para tuloy-tuloy yung amag ng pagkabuhay ng amag, no. Gagawin natin, no, ang gagamitan natin sa pagliliga itong ganitong spray lang, no, kasi parang ambon lang siya, parang ambon lang. So ito ang gusto ng mushroom na gawin sa pagdilig sa kanya, no? Sige, samahan nyo ako at tingnan natin kung ano nang nagiging itsura ng mushroom natin ngayon mula noong last natin na pinakita, no? Nung kunti pa lang ang amag. Tara. No? Oops. Okay, nandito na tayo sa loob, no? Good news sa mushroom natin dahil may nabuo na siyang bunga. So, kung napapansin nyo to, no? Ayan, oh, may tumubo na. Nabuhay na siya. Oh, ayan. Kaya lang nakakalungkot, no? Kasi pinasok siya ng daga. Yung ibang mga bunga na maliliit, kinain, nalaglag. Ito, sa lupa. Saan na yun? Ito. Ayan, oh. Mushroom na to eh. Nalaglag siya. Inakyat siya ng daga kagabi. So, sayang. Yung iba sa likod, andito yung iba. Di makita, no? Di makita. Ito. Ayan. No? Pinakilaman siya ng daga kagabi. Pero, hindi naman siya nalaglag. Ano? Papansin nyo ba mga kaibigan, no, na tumami siya ngayon kaysa dati kong pinakita sa inyo? Kasi, yung iba nito, doon sa labas, nakita ko yung diferensya niya sa tubo dito sa loob na medyo mas maraming ang mga tumubo dito sa loob kaysa doon sa labas. So meaning mas gusto talaga nila yung madilim. Tinanggal ko doon sa labas para mas tumubo siya dito sa loob. Dito sa loob ng ginawa nating kubo para sa kanila. So ayan. Kaya nandito na lahat yung 50 bags na ginawa natin. So yung iba puno na rin ng mga amag, yung plastic. Bubutasan na natin para makatubo na rin. Sige, no? Yun. Ganun lang pagbutas ng plastic, no? Sabi nung nagturo sa atin, kahit daw mapasama yung puti, yung magiging mushroom, yung puti, no? Yung amag sa pagbutas natin. Huwag tayong manghinayang kasi kasama daw talaga yun. Kailangan ganito mangyari. Ayan. Ito yung binuksan natin bago. Ito. So, dapat ganyan, no? Para mas maganda daw yung tubo. Sige, pagpatuloy muna natin. Ganito lang naman yung dapat gawin pagka nagbubutas tayo at pagka nagbubukas. Pagkatapos niyan ay atin ng diligan. No? Konti lang. Huwag naman tamaan ng direkta yung
yung mushroom mismo. Yung parang paambunan mo lang para hindi malanta. So, ganito lang. Pagdilig. Hindi pwedeng basang-basa na yung basa na tumutulo na talaga siya. Tsaka hindi pwedeng bubuhusan natin. Yung pagdilig parang nagdidilig ng bulaklak. Bubuhusan. Hindi pwede. Kailangan yung pagkadilig lang niya, yung parang ano lang, hamog, no? Parang hamog lang. Kasi namamatay siya kapag sobrang basa naman. So, ganito lang ang gagawin. Yan. No. Pagka mainit na mainit ang isang araw, no, kailangan diligan mo siya sa tanghali at sa hapon. Pero kung medyo maulan-ulan naman, kahit isang bisis lang sa isang araw, no, pwede na. Isang bisis lang ang pagdilig. At saka ganito lang din ang pagdidilig niya. Para ma-maintain yung lamig niya at saka yung basa. No? Ganyan lang. Kung napapansin nyo mga boss, no, banda rito, medyo tuyo siya. Ayan, no, kumpara natin dito. Dito, medyo mabilis gumapang yung mga amag niya dito. At ito nga, nakabunga na nga eh. Ito. Dito to banda sa medyo madilim talaga at saka malamig. Dito kasi banda, pagka mga bandang alas 3 or alas 2, pumapasok ang sinag ng araw. Diyan yung init mismo. Kaya nilagyan ko ng harang para hindi na masyadong mainit. No? Kaya napapansin natin, no, parang tuyo siya. Mabagal ang gapang ng spawn. Dahil nga tatamaan pala siya ng init sa pagkatanghali. No? Kaya nilagyan natin ng harang dyan ngayon. Mamaya dagdagan pa natin kasi mukhang tumatagos yata ang init dyan mamaya. Dagdagan natin ng karton. Tulad dito, nung nakaraang video, wala to. Wala ang karton na to. Nilagyan natin para madilim talaga siya. So, ayan. Yung ginawa natin kanina ng pagbubukas ng isang bag, floating bag. Ito. Puno na kasi siya. Kaya binutasan na natin para makabunga na. Itong iba naman siguro bukas na lang siguro. May iba pa to ito. Ito to, bubuksan na rin natin to mamaya. Ito. Kasi puno na to eh. Ito dito banda kasi nga mainit. Bagal yung gapang ng amag niya. Kaya mga bukas o sunod na araw natin to buksan. No? Okay, hanggang dito na muna tong video natin. So sa mga susunod na araw, update uli kayo kung ano na maging itsura ng tinanim natin. Ito. Sa pagdidilig, yun na lang. Araw-araw didiligan natin ng pakunti-kunti. Hindi pwede yung buhos. Spray lang, no. Ganito lang gagawin natin, gagamitin natin. Spray sa buhok lang to eh, sa paggugupit. Ito lang gamitin natin para hindi malanta. Kasi parang ambon lang siya eh. Parang ambon lang. So ayan. Hanggang sa susunod na video para sa pag-update natin kung ano na yung itsura ng tubo niya. Salamat!